Hi! Con Cruz is here, your modern nanay. Gulatin mo ang pamilya mo at lutuan mo sila ng ganitong kabongga na pork binagoongan platter. Easy to follow recipe, watch na! Ilapag ang sangkalawakan. Gagamit tayo dito ng pork belly na galing kay Premium Choice Meat Shop. Hahatiin ko lang ito sa dalawa. Kapag pork binagoongan, ang pinaka-favorite ko talaga na part is yung pork belly kasi meron siyang laman taba. Look at that. Next, palalambutan muna natin yung ating pork belly. Sasalang ko lang ito, lalagyan ng laurel. Ayan, may pa-effect pa siya. Salt at pamintang buo. Next naman, papakita ko sa inyo ang pagluto ng bagoong. Nilagyan ko lang ito ng vinegar, tapos patutuyan natin siya sa konting vinegar na nilagay ko. Ito yung paraan ko para malesen yung alat ng bagoong. Next naman, prepare natin yung maraming garlic. Set aside muna natin yan. Tapos check natin yung bagoong. Ayan, tuyo na yung vinegar. Sasalin ko lang muna sa bowl itong bagoong na nakabilan natin. Tapos lalagyan ko din pala ng bawang yung pork belly na pinapalambutan ko para mas malasa. Ayan, takpan muna natin para mas lumambot pa yung pork belly. Pero pwede nyo baliktarin para mas magpantay ang lambot. Next naman, tuloy natin yung pagluluto ng bagoong. Lalagyan ko ito ng corn oil at yung maraming garlic. Ito toast lang muna natin yan. Ingat lang kayo sa pagka-fry ng garlic. Kailangan nyo malapit na siyang matustado, doon nyo na siya hanguin. Kapag ginango nyo na yan, nagtutuloy-tuloy pa din yung kanyang cooking process. Kunin na natin yung oil na galing sa garlic, tapos igigisa na natin yung bagoong. So dapat kapag nilagay nyo yung bagoong, hindi masyado mainit ang mantika. Kundi apaw yan. Lalagyan ko ng siling labuyo at brown sugar. So tansyahin nyo lang, depende sa inyong panlasa. Tapos halu-haluin nyo lang hanggang sa maluto ang bagoong. Ayan, ganun lang kasimple ang magluto ng bagoong. Ayan, after na isang oras, malambot na yung pork belly. Pwede na itong hanguin. Ang gagawin ko dito ay isasalang ko siya sa preheated oven. 150 degrees Celsius for 1 hour, then another 1 hour naman para sa 200 degrees Celsius. Next, gawa naman tayo ng binagoongan rice. Oil na galing sa bagoong, sibuyas, igisa lang mabuti hanggang sa mag-translucent. Next, ilagay na yung bagoong. Gisa-gisa lang. At after magisa, pwede nang ilagay yung kanin or bahaw. Tinimplahan ko ito ng liquid seasoning at chicken powder pero hindi nakita sa video, sorry. Pwede nyo lagyan ng toasted garlic. Pwede nyo din yan lagyan ng spring onions. Next naman, gawin natin yung sauce. Oil na galing pa rin sa bagoo, magisa ng sibuyas. Next, ilagay yung kamatis. So, gisahin lang mabuti yan at ilagay na yung bagoong. Pwede nyo dagdagan yung bagoong para mas malasa. Tapos, gisa-gisa ulit. Lalagyan ko ng water at gagamitan ko ito ng hand blender para mas tinong-tino yung mga nilagay natin kanina. Para mas smooth yung ating sauce. Lagyan ko siya dyan ng coconut milk para mas creamy. Kapag okay na yung lasa, ilalagay ko na yung cornstarch slurry mixture. Ayan, check naman natin yung ating pork belly. Konting luto pa, balikan natin yan. Next naman, i-grill natin yung mga vegetables. Nilagyan ko lang ito ng oil spray. Wala namang bata sa pork binagoong recipe. So, pwede kayong gumamit dito ng kahit anong vegetables na gusto nyong gamitin. Kung ano yung trip nyo, sundin nyo. Pwede nyo i-grill yung vegetables, pwede nyo pirituhin, pwede nyo i-blanch. Bahala kayo kung ano yung mas type nyo. Mas gusto ko yung ginigrill sila kasi mas masarap at mas healthy. Charot. At ayan, maglalagay din ako ng okra kasi isa sa favorite na gulay ko ang okra. Kasi madulas. Charot. Lagyan na din natin ng bawang at sibuyas para kumpleto na ang bahay kubo. Charing. At dito ka magtataka, bakit may red and green bell pepper? May magagalit na naman yan. Pero wala, ano lang yan, walang basagan ng trip. Trip ko lang talaga yung inihaw na red and green bell pepper. At pampaganda na din sa plating. Tapos ito na yung pork belly, lalagyan ko siya ng sobrang init na mantika or yung kumukulong mantika. At huwag kayong mag-alala, walang nasayang na mantika dyan kasi malinis yung mantika na yan. Pwedeng gamitin sa kahit anong luto. Ayan, ready ng ating bida sa recipe na crispy pork belly. Sa mainit na pan, ilalagay ko na yung binagoongan sauce na creamy. Tapos assemble na natin, lagay na yung crispy pork belly, ilalagay na din natin yung pork binagoongan rice at yung mga vegetables.
Marami kasi kami sa pamilya namin, so kaya naisipan ko yung ganitong klase ng luto. Para mas maganda sa kanila yung presentation. Yung ordinary pork binagoongan, pwede pa palang i-level up ng mas magandang presentasyon. At kung may mga bisita kayo, magugulat din sila. Dahil ang ganda ng presentation ng pork binagoongan platter niya. Parang nakakatakot kainin sa sobrang ganda. Tapos ayan, dapat may bagoong kayo sa gilid para mas masarap ang kainan. Ayan, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa ulitin. Ito po si Confuse, your modern nanay. Bye! Baka nga pala may mga request kayo na recipe, lagay niyo lang po sa comment box. Thank you!